At sinasabi dito sa ating istorya sa Matthew chapter 28, ang nagdala ng mensaheng una ay isang anghel. The angel mula sa Panginoon. Alam naman ninyo ang ministeryo ng mga anghel. Ito ay mga mensahero. Noong lumang tipan sa mga propeta, sa kanyang mga lingkod ng Diyos, sa kapagdala ng mensaheng na isiparating hanggang sa Revelation, sa aklat ng pahayag. Ang mga anghel ay mga efficient, epektibong mga instrumento sa paglilingkod na ito. At sinabi niyang isang anghel ang bumaba mula sa langit. At dahil doon ay nagkaroon ng matinding earthquake, severe earthquake, malakas na earthquake. Kasi very powerful ang mga anghel eh. Kasi someone from heaven descended to earth. Tangay niya yung tikas at kapangyarihan at kultura ng sangkalangitan, that there is power. He descended from heaven and came, sabi doon sa talata, sa verse 2. At naitulak niya ang isang malaking bato na bago mailagay doon sa pinakatakip at pinakaharang sa bibingan ng ating Panginoon Kristo, ay maraming mga gwardiya at mga Romano na sundalo ang ginamit para maitulak ang batong ito. Subalit isang anghel lamang ang ginamit, ang kailangan, at walang kapawis-pawis, walang kahirap-hirap na kanyang ginawa. Minsan iniisip ko, bakit kaya hindi na lang mga anghel lahat ang gamiting maglingkod? Napakagaling nila eh. Makapangyarihan sila. Ang isa pa niyan ay hindi yan tinatabla ng virus. Diba? At makita ninyo, ang kanyang appearance ay parang kidlat. Napakabilis niya. Napakatulin niya. At ang kanyang damit ay busilak na kaputian. Hindi mo matitignan as white as snow. Naalala ko po si Moses nung galing sa bundok at kay pag-usap sa Diyos ay nagniningning. Shining ang kanyang mukha. Na para bang kung aking imaginein ay walang makatingin. No? Kasi miski sa Biblia walang makakatingin sa Diyos at mabubuhay pa kasi napaka white, napaka-ningning at experience ng mga anghel yan. They have experience of meeting God in heaven. Tapos bumaba sila rito, di tangay nila yung kapangyarihan ng kabusilak at kaputian sa kalangitan. Yan. Kaya nga po, bakit nga ba hindi anghel? Anghel ang ginamit na rito. Bakit nga ba hindi pa tinuloy-tuloy? Ang sabi nung igulong ng anghel ang bato. Of course, wala na doon ang Panginoong Hesus, nabuhay na siya sa mga patay. Ay umupo siya sa ibabaw ng bato. O maaaring, yung naghalukip-kip. Para ba sinasabi niya, mga gwadya, sandali ko lang ginawa yan at kung gugustuhin ko, maraming magagawa sa pamamagitan namin. Maraming mga anghel ay nakatanaw at tinitignan kung ano pa ang gagawin ng kasama nilang anghel. Subalit may instruction siya. Ang kanyang instruction ay hintayin ang mga kababaihan. Hintayin ang mga kababaihan dumating, sapagkat hanggang dyan lamang ang iyong trabaho. Siguro naman hindi man sinasabi sa Biblia, baaring ang projection dito ni Mateo ay mayroong panginayang, mayroong gusto mo rin pangingialam na sabihin na, Lord naman, hindi ba mali naman yan na bakit pagkakatiwala mo sa tao, ba't hindi sa amin? Magagaling kami. Sabi marahil ng Panginoon sa kanila, kaya nga ba, hindi ba may isang anghel na lumaban sa amin, lumaban sa Diyos? Ang pangalan niya ay si Lucifer, kaya ay binaksak siya. Dahilan sa mga makapangyarihan ng anghel, may tendency to be proud and to isipin nila na ang kapangyarihan ay nasa kanila. Merong pangarap na lumampas pa kaysa sa Diyos. Ang mga anghel ay informed. At sabi dito, huwag kayong matakot, sabi niya sa mga babae na dumating. For I know, alam ko, na hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Na hinahanap ninyo si Jesus
na namatay sa krus ng Kalbaryo.